Number two, practical integrity. Anong ibig sabihin ng practical integrity? Integrity in action. Luke chapter 16 verse 10. Whoever is faithful in little will also be faithful in much. Ito yung pangalawang integrity na dapat po nating bantayan. Hindi lamang pala personal integrity, dapat may practical integrity. Hindi lang integrity sa sarili, dapat integrity sa gawa. Action guided with unwavering principle of godliness. Kailangan makita po natin sa ating pamunuan yung pagiging tapat, totoo at tunay, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga ginagawa. Integrity is proven in our daily decisions. Tingnan, pagmasdan, panoorin po natin ang ating pamunuan. Sa bawat desisyong kanilang binibitawan, sila ba'y mayroong integrity? Sa bawat salitang binibitawan nila, sa bawat pangakong binibitawan po nila, sa bawat pahayag na binibitawan nila, sila ba'y may mga katapatan? Sila ba'y mga man and woman of integrity? Hindi ba sila yung tulad ng isinusuka tapos ay kinakain ng sinusuka? O ginagawa ang isang sinasalita kahit gaano kabigat at gaano kahirap ang mga bagay na sinasalita nila? It is not just a big moments, but in every small choices. Makikita natin itong mga guardians na ito, na meron silang practical integrity, hindi lang sa malalaking proyekto, hindi lang sa malalaking gawain, hindi lang sa malalaking programa. Even sa maliliit na bagay, makikita natin sa kanila ang katapatan. Guardian leader always choose honesty over shortcuts. Ito yung tipo ng mga taong dumadaan sa due process. Hindi nila minamadali. Hindi nila sino-shortcut. Practical integrity is a man of honesty over shortcut. Nasa proseso, nasa due process. Hindi hilaw, hindi kulang, hindi bitin, hindi shortcut. Faithfulness over faith. Talagang ang pinipili nila ay katapatan higit sa kasikatan. Yan ang practical integrity. Mas titindigan nila ang faithfulness over faith. Kahit hindi sila sikat, kahit hindi sila palakpakan at hangaan, as long na lumalakad sila sa katapatan, lalakad yung mga yan. And obedience over opportunity. Susunod at susunod sa pinagagawa ng Diyos na tama, higit sa mga oportunidad na lalakad naman sa mali. So again, the second important ingredients of guardians of integrity is practical integrity. It is integrity in action. Sa bawat galaw, sa bawat kilos, makikita natin ang kanyang katapatan. Because integrity is not just declared, but integrity is something we demonstrated. Kaya mga kapatid, kaibigan, mga kababayan, nakikita natin ang ating pamunuan. Nakikita natin ang mga leaders natin. Laging nandiyan sa social media, laging nandiyan sa telebisyon, laging nagpapa-interview. Nakikita ba natin sa kalang practical integrity? Na bawat binibitawang salita, bawat binibitawang pangako, bawat binibitawang mga talumpati, tapat ba nilang gawin? Ginagawa ba talaga nila? Tulad ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Marami na tayong narinig ng mga pangako. Marami tayong mga narinig ng mga magagandang salita. Pero naan yung aksyon. So, practical integrity nakikita sa gawa. Sa tunay na gumagawa. Sa salita, sa gawa, ipinapamuhay. So point number 2, the second ingredients of guarding or guardians of integrity
practical. Kamusta na ang ating pamunuan? Nakikita ba natin sa kanila ang practical integrity or integrity in action?